Ayan guys, so nakasakay tayo sa angkas, move it. Bablog lang ako sir. So travel ulit tayo, joyride. It's a Holy Monday. Yun. So ako po ay pupunta sa Kapitolyo. May kamita pa ako sa Kapitolyo. So yun, biyahe tayo. Samahan nyo ako sa biyahe ko. Narito uli ako sa Move It na angkas, motorsiklo. So minsan kasi mas maganda yung angkas. Move It, ganito, angkas ka sa motor dahil kumbaga walang traffic dito. Depende lang mo sa rider. Yun, kami po ay naglalakbay dito sa highway na. So yun, may ka-meet up lang tayo sa Kapitolyo. May kakausapin lang ako sa Kapitolyo. Sabihin ko si Governor, sabihin ko si Congressman, mga bukal, board members, sabi nga ni Sir Dado. Tayo yung mga board members. Medyo mahugong lang ang hangin kasi nasa biyahe tayo, di ba? Yun. So, kaya nga ano lang eh, popost ko lang nung segment number 6 natin. Patungkol doon sa yun sa mga ayun, yung mga nangyayari ngayon kay Pastor Apollo Sigibuloy, sa nangyayaring mga di umano yung mga nangyayari, alam mo na yun, consistent view po. So ayan, patuloy tayong bumibiyahe din sa highway tayo. Hawak ko ulit yung aking cellphone. Medyo mahangin pero okay lang. Okay lang, ewan ko lang kung narinig nyo ako kasi yung unang vlog, hangin, hindi nyo ako marinig. Kaya ang ginawa ko, eto, itinapat ko na sa speaker para at least mas marinig nyo ako kung sakali. Checking ko pa. Yun. So patuloy tayo, naratan tayo sa highway. Siguro most probably mga 10 to 15 minutes na to biyahe ko. Kasi galing ako ng bundok, bumaba kami dito sa bayan, tapos aakyat ulit. So part na kami kasi ng part kami ng doon sa parting Buso-Buso. Dulo ng Antipolo. Tapos bumaba kami ng bayan. Eto, kami patuloy na bumibiyahe dito sa highway. Kasi kababa lang namin kababa lang namin ng bundok. Zigzag nga yan pababa, papunta rin sa bayan. So yun, mahangin ulit. Hindi ko alam kung narinig nyo ako. Kaya itinapat ko na yung bibig ko dito sa cellphone ko. Yun. So yun, patuloy tayong bumibiyahe. Yan. Yun. So yun nga, yung sabi ko, nasabi ni Sir Dado na
medyo tayo yung boss. Unang-una, sinasabi nga niya meron tayong constitution at nakasaad sa constitution, tayo yung masusunod. Whole nation approach. Tayo yung may karapatan upang magdesisyon at baguhin yung constitution. Yun nga, may malabas na di umano mga peking people's initiative, na di umano yung mga bayaran, kaya isinusulong yung people's initiative. Ngayon parang hindi na mangyayari yon dahil nga marami nang sumita. Ultimo nga si Senator Amy Marcos, sinita na niya to na ano ba to, yung bayaran di umano ganon. So ayun, tapos yung mga di umanong statement ng ating Pangulo sa Germany na kinumentohan naman ni Attorney Harry Roque na magkakaroon di umano ng ML dito sa ating bansa, kasi meron daw silang plan A, may plan B. So baka magbaba ng ML dahil pinupuwersa na nila ang sitwasyon. Yun ang mga naririnig natin. So tayo naman nakikinig, nakikibasa, osyoso ba, dahil hindi naman po pwedeng tayo magtumahimik na lang. Magsusuri din tayo kung ano yung nangyayari sa palibot-libot natin, kasi ito yung ating kagaya ko, matanda na o mga senior. Hi, shout out sa mga senior. So kami, kumbaga, ibibigay namin yung saganang amin dahil hindi naman po pwedeng kami bingi-bingihan, magbulag-bulagan sa mga nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So kami, nagsusuri kami, tinitignan namin kasi gusto namin maayos ang pamamalakad ng gobyerno. Ginigising nga natin Ang problema, yun nga, parang hindi naging gising, lumalala pa. Nakikita nga natin na nawawala na yung freedom of the press, freedom of expression, freedom of speech. Yun ang mga kailangan nating sinahin, gisingin ang mga nanunungkulan sa ating gobyerno. Kaya nga nasabi ko, tayo nagsusuri dito upang sa gayon yung mga future generation natin, yung mga kabataan, kurbada na kami, future generation, mayroon naman tayong maiambag sa kanila. Pag sa gayon, hindi na nila maranasan yung ganitong uri ng pagsikil sa karapatang pantao ng ating mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Yun na naman po ang amin dito. Kami para iayos yung mga maling ginagawa ng ating nanunungkulan sa ating gobyerno. Lalo na yan, number 1, yung korupsyon. Yung korupsyon sa gobyerno, napahirap yan. Kaya nakita nyo, ako maaga akong naghanap buhay, kasi maaga akong nag-asawa maaga akong nasabak sa agos ng buhay, pakikipaglaban para mabuhay ang aking pamilya. So yun lang, hanggang ngayon, simula pa nung mawala si Apo Lakay, si Ferdinand Edralin Marcos Sr., nung mawala yun, nagsimula na akong naghanap buhay, nakipaglaban sa agos ng buhay. Hanggang ngayon, magsisenior na ako, wala pa rin nangyayari. Ikahos pa rin ako sa buhay. Ako naman napakasipag. Ako'y naghahanap buhay. Hindi ako maasa dyan sa mga ayuda na yan. Kasi gaya nga ng sabi ko, gaya nga sabi ni Sir Dado, na yung mga ayuda na yan ay tinuturuan niya lang maging tamad ang ating mamayang Pilipino. Tinuturuan lang natin maging tamad.
bakit pa naman hindi natin bigyan ng maayos na trabaho, maayos na sweldo, hindi yung ayuda? Kasi yun ang pangunahing problema ng ating lipunan. Yung trabaho na may maayos na sweldo, para na sa ganun, meron naman kaming ihahabol sa pagtaas ng bilihin, mga pangunahing bilihin, kagaya ng bigas, isda, ulam, karne, gulay, lalo na yung gulay, grabe. Yung sibuyas, naranasan nga natin yung sibuyas nag 600, 700 ang kilo, imagine that. Pero ngayon, hindi ko na alam kung magkano ngayon ang kilo, pero alam ko parang correct me if I'm wrong, parang mga nasa 200 na lang ang na lang pa rin yan yung sibuyas. Mantalang noon nagsimula yan, nung maalala ko, nasa 10 piso kilo, 15 pesos, hanggang sa etong generasyon na to, hindi pa nagsi 700 ang kilo ng sibuyas. Dito na tayo ano, yan sir, pasok mo, diretso lang pagdating sa dead end, medyo kaliwa tayo. Yan, nandito na tayo sa Kapitolyo, Rizal. So hanggang dito naman po guys, see you on my next vlog. Maraming salamat po sa viewers ko at subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. Maraming salamat. Share na po guys yung mga videos ni Aserdado. Salamat po. Thank you. God bless and happy Holy Monday.